Ang magkapatid na Jeron Alvin Uy Teng at Jeric Allen Uy Teng ay dalawa sa pinakasikat na pangalan sa industriya ng basketball sa Pilipinas, partikular noong panahon ng kanilang karera sa kolehiyo. Sila ay nagmula sa pamilya ng mga atleta dahil ang kanilang ama na si Alvin Teng ay kilalang dating profesional na manlalaro ng Philippine Basketball Association na binansagang RoboCup noong dekada 90 at lumaki ang magkapatid sa maunlad na kapaligiran sa San Juan at Mandaluyong kung saan maaga silang namulat sa disiplina ng palakasan. Nag-aral sila sa Xavier School para sa kanilang elementarya at sekundaryang edukasyon kung saan ipinamalas ni Jeron at Jeric ang pambihirang galing sa pagpapasok ng bola sa basket. Si Jeric na ipinanganak noong Marso 18, 1991 ang mas matandang kapatid habang si Jeron naman ay pinanganak noong Marso 21, 1994 ang sumunod sa kanyang mga yapak. Ang maagang paggabay ng kanilang amang nagbigay sa kanila ng matibay na pundasyon upang pasukin ng mas mataas na antas ng kompetisyon sa bansa. Nagsimulang sumikat ang magkapatid nang pumasok sila sa magkaibang universidad sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP. Si Jeric Teng ay naging pambato ng University of Santo Tomas Growling Tigers noong taong 2009 at agad siyang kinilala bilang UAAP Rookie of the Year dahil sa kanyang natatanging kakayahan sa pagpuntos. Sa kabilang banda, si Jeron Teng ay sumali sa De La Salle University Green Archers noong taong 2012 kung saan nakuha rin niya ang parehong parangal bilang Rookie of the Year. Ang kanilang magkaibang landas ay lumikha ng matinding interes sa publiko dahil sa bihirang magkapatid na nagiging pambato ng magkaribal na paaralan. Ang tunay na rurok ng kanilang kasikatan ay naganap noong buwan ng Oktubre 2013, partikular sa UAAP Season 76 Men's Basketball Finals. Sa seryeng ito, nagharap ang University of Santo Tomas at De La Salle University sa isang makasaysayang tapatan na tinawag ng media at mga tagahanga bilang siblings rivalry o ang tapatan ng magkapatid. Ang dahilan ng kanilang pagsikat ay hindi lamang nakasalalay sa kanilang apelyido kundi sa kanilang mahusay na laro sa loob ng court. Noong UAAP Season 76 Finals, ipinakita ng dalawa ang kanilang determinasyon kung saan pinangunahan ni Jeric ang Growling Tigers sa pamamagitan ng kanyang mga tirada sa labas, habang si Jeron naman ang naging sandigan ng Green Archers gamit ang kanyang pisikal na atake sa ilalim ng basket. Natapos ang serye sa isang kapanapanabik na Game 3 noong Oktubre 12, 2013 sa Mall of Asia Arena kung saan nagwagi ang De La Salle University sa overtime sa score na 71-69. Si Jeron Teng ay hinirang bilang Finals MVP ngunit ang larawan ng magkapatid na nagbabalik at matapos ang laro ang umantig sa puso ng maraming Pilipino. Ang pangyayaring ito ang nagdala sa kanila sa rurok ng katanyagan at naging dahilan upang maging paborito sila sa mga patalasta sa telebisyon, mga panayam at iba't ibang programa na nagpakita ng kanilang mabuting samahan bilang magkapamilya. Sa kabila ng kanilang malinis na imahe, hindi naiwasan ng magkapatid ang ilang mga isyu at kontrobersya sa kanilang buhay. Ang pinakamalaki at pinakatotoong kontrobersyang kinasangkutan ni Jeron Teng ay naganap noong madaling araw ng Hunyo 3, 2018. Kasama ang kanyang mga dating kakampi na sina Thomas Torres at Norbert Torres. Si Jeron Teng ay nasangkot sa isang pisikal na kaguluhan sa labas ng Early Night Club sa Bonifacio Global City o BGC sa Taguig. Ayon sa opisyal na ulat ng pulisya, hinarang at tinukso sila ng isang grupo ng mga kalalakihan na humantong sa suntukan at pananaksak. Si Jeron ay nagtamo ng malalim na sugat sa likod at gilid ng katawan kaya kinailangan niyang sumailalim sa agarang operasyon sa St. Luke's Medical Center. Ang mga sospek na sina Edmar Lacanlale at Willard Basili ay naaresto at naharap sa mga kaukulang kasong kriminal. Si Jeric naman ay walang malaking skandalo sa kanyang karera, ngunit madalas siyang masama sa mga usapin ukol sa matinding pressure sa natapatan ang nakakamit na tagumpay ng kanyang mga sikat na kapatid. Matapos ang kanilang makulay na karera sa kolehiyo, pumasok ang dalawa sa Philippine Basketball Association ngunit hindi nila napanatili ang parehong antas ng kasikatan na naging dahilan upang sabihin ng ilan na sila ay nalaos. Si Jeric Teng ay napili bilang pang-12 pick ng Rain or Shine Elasto Painters noong 2013 PBA Draft, ngunit nahirapan siyang makakuha ng mahabang minuto sa paglalaro dahil sa tindi ng kompetisyon sa koponan. Nagpalipat-lipat siya sa iba't ibang koponan tulad ng Mahindra, Floodbusters at Northport Batang Pier bago tuluyan nawalan ng kontrata sa liga. Si Jeron Teng naman ay pumasok sa liga noong taong 2017 sa ilalim ng Alaska Aces kung saan naging maayos ang kanyang simula. Subalit ang pagbuwag sa koponan ng Alaska at ang kanyang mga sunod-sunod na pinsala kabilang epekto ng pananaksak sa kanya noong 2018 ay naging hadlang upang maging isang ganap na superstar sa liga. Ang kanilang pagkawala sa sentro ng atensyon ay hindi dahil sa kawalan ng galing kundi dahil sa magkakaibang sirkunsensya sa mundo ng profesional na palakasan. Nang mawala ng permanenteng pwesto sa PBA, nagpa siyang magkapatid na hanapin ang kanilang kapalaran sa iba't ibang mga liga sa bansa.
Si Jeric Teng ay sumali sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL kung saan naglaro siya para sa Pasig Santa Lucia Real Tours at kalaunan sa Quezon Huskers. Sa MPBL ay muling napatunayan ni Jeric Teng ang kanyang halaga nang mapabilang siya sa All-MPBL First Team noong taong 2020. Si Jeron Teng naman ay nagpatuloy sa PBA at lumipat sa Converge Fiber Xers matapos mawalang Alaska Aces. Ang kanyang pagsisikap ay nagbunga nang makuha siya ng makapangyarihang koponan na San Miguel Beermen noong buwan ng Oktubre 2023. Bagamat hindi siyang pangunahing manlalaro, nakamit ni Jeron ang kanyang kauna-unahang kampyonato sa PBA noong Pebrero 14, 2024 nang talunin ng San Miguel Beermen o SMB ang Magnolia Hotshots sa Game 6 ng Commissioner's Cup Finals. Sa kasalukuyan, magkaiba na ang pinagkakaabalahan ng magkapatid ngunit pareho silang nananatiling produktibo sa labas at loob ng industriya ng palakasan. Si Jeric Teng ay opisyal na nagretiro sa aktibong paglalaro at pumasok sa bagong yugto ng kanyang buhay bilang isang coach at pinuno. Siya ay naglilingkod ngayon bilang assistant coach para sa koponan ng Quezon Huskers sa MPBL kung saan ibinabahagi niya ang kanyang karanasan sa mga mas batang manlalaro. Bukod sa sports, gumawa ng malaking hakbang si Jeric noong Oktubre 2024 nang pumasok siya sa mundo ng politika. Naghain siya ng kanyang sertipiko ng kandidatura upang tumakbo bilang konsehal ng bayan ng Gumaka, lalawigan ng Quezon para sa halalan ng taong 2025. Ayon sa kanya, nais niyang gamitin ang pagkakataong ito upang makatulong sa komunidad at magbigay ng inspirasyon na higit pa sa saklaw ng palakasan. Si Jeron Teng naman ay patuloy na naglalaro para sa San Miguel Beermen sa PBA sa ilalim ng 2 taong kontrata kanyang nilagdaan. Siya ay nagsisilbing mahalagang katulong na manlalaro sa posisyon ng small forward at shooting guard at madalas ding sumasabak sa mga international na kompetisyon tulad ng East Asia Super League o EASL kasama ang kanyang koponan. Ang pinakahuling balita sa kanyang karera ay ang kanyang patuloy na paghahanda para sa mga darating na komperensya ng PBA, kung saan layunin niyang makatulong muli sa pagkamit ng mga karagdagang tropeyo para sa kanyang prangkisa. Napanatili ni Jeron ang kanyang disiplina sa katawan kaya nananatili siya maasahan tuwing tinatawag ng kanyang coach upang maglaro sa loob ng court. Ang personal na buhay ng dalawa ay maayos at may kani-kaniyang direksyon. Si Jeron Teng ay kinasal sa kanyang matagal ng kasintahan na si Janine Beatrice Choi noong Oktubre 15, 2023. Ang kanilang marangyang kasal ay ginanap sa makasaysayang San Agustin Church sa Intramuros sa Maynila na dinaluhan ng kanilang pamilya at mga malalapit na kaibigan mula sa mundo ng basketball. Ipinanganak ang kanilang panganay na anak na babae noong huling bahagi ng taong 2024 na nagdala ng bagong inspirasyon kay Jeron sa kanyang pagiging isang ama at profesional na atleta. Sa kabilang banda, si Jeric Teng ay pinipiling panatilihing pribado ang kanyang personal na buhay pagdating sa mga romantikong relasyon. Nakatuon ang kanyang oras sa kanyang tungkulin bilang lingkod bayan sa Gumaka, Quezon at sa kanyang responsibilidad sa paggabay ng mga manlalaro sa Quezon Huskers. Madalas pa ring makita ang magkapatid sa mga pagtitipon ng pamilya Teng kasama ang kanilang mga magulang at mga kapatid na sina Jolina at Almira. Ang kanilang pamilya ay nananatiling buo at matatag at ang gabay ng kanilang amang si Alvin Teng ay naroroon pa rin upang paalalahanan sila sa kahalagahan ng pagpapakumbaba sa kabila ng mga natamo nilang tagumpay sa buhay. Ang kwento ni Jeron at Jeric Teng ay isang magandang halimbawa ng pagpapatuloy ng legacy ng isang pamilya sa larangan ng palakasan sa Pilipinas. Mula sa kanilang pagiging masikat na manlalaro sa Xavier School hanggang sa kanilang makasaysayang tapatan sa UAAP noong taong 2013, napatunayan nila na ang talento at sipag ay sapat na upang makagawa ng sariling pangalan. Bagamat naman sa mga pagbabagong kanilang kasikatan sa PBA at nakaranas ng matinding pagsubok tulad ng aksidente, napanatili na magkapatid ang kanilang magandang karakter. Ngayong ang isa ay patuloy na naglalaro para sa kampyonato at ang isa naman ay naglilingkod para sa pamayanan at nagtuturo ng kabataan. Ang kanilang kontribusyon sa kulturang pampalakasan ng bansa ay mananatiling bahagi ng kasaysayan ng basketball.